Kung ayaw mong alagaan ang hipag mo, ibalik mo sa akin ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay pinatira ko sa inyong mag-asawa, hindi para gawin mo lang kung ano ang gusto mo. Binitawan ng biyenan ko ang mga salitang iyon sa kalagitnaan ng isang mahangin na hapon sa Baguio. Sa labas ng balkonahe, ang mga sanga ng bugambilya ay nanginginig sa malamig na simoy ng papalapit na Disyembre. Nakaupo ako sa kaharap niya, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa na hindi ko pa naiinom. Pinapakinggan ang bawat salitang bumabagsak nang walang pangingibabaw na galit sa aking dibdib. Nakakapagtaka. Sa halos 10 taon ko bilang manugang, umiyak na ako sa mas mabababaw na salita kaysa roon. Subalit ng araw na iyon, nakakapagtakang ang linaw ng isip ko. Ibinaba ko ang baso sa mesa at tinitigan ng diretso ang aking biyenan. Seryoso po ba kayo, Mama Rosa? Akala niya ay aatras ako kaya mabilis siyang sumagot. Oo, kung tingin mo ay lugi ka sa pag-aalaga kay Cheska, pwede kang umalis, hindi kita pipigilan. Tumango rin ang asawa kong si Anton na nakaupo sa tabi niya, malamig ang ekspresyon ng mukha. Ayaw rin daw niyang makisama sa isang asawa na nagbibilang pa ng sakripisyo gayong naaksidente na ang sarili niyang hipag. Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi ako nagbibilang. Gusto ko lang malaman kung bakit sa bahay na ito, ang aking mga sakripisyo ay laging itinuturing na obligasyon, habang ang mga kabutihan nila sa akin ay itinuturing na utang na loob. Si Cheska ay kapatid ni Anton, 32 taong gulang at dalaga pa. 2 buwan na ang nakararaan. Naaksidente siya pauwi mula sa trabaho. Dumulas ang gulong ng sinasakyan niyang motorsiklo sa isang matarik na kalsada pagkatapos ng malakas na ulan, kaya matindi ang napinsala sa kanyang gulugod. Pagkatapos ng ilang linggong pagpapagamot, sinabi ng doktor na swerte siyang nakaligtas, ngunit ang kakayahan niyang gumalaw ay maaapektuhan ng pangmatagalan. Ang pisikal na rehabilitasyon ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit taon, at sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kakailanganin ni Cheska ng mag-aalaga. Alam ko ang lahat ng iyon. Nagpunta ako sa ospital, naupo ng ilang oras sa labas ng kuwarto niya para maghintay sa doktor. Dinalhan ko siya ng lugaw, gatas, at mga damit. Naupo rin ako para balatan ang bawat piraso ng pongkan na inilagay ko sa tabi ng kanyang kama. Kahit na halos hindi ako kinakausap ng maayos ni Cheska, hindi ko kailanman naisip na kailangan kong magbitiw sa trabaho para maging tagapag-alaga niya araw at gabi. Subalit ng araw na iyon, napagdesisyonan na ng biyenan ko at ng asawa ko ang bagay na iyon bago pa man hingin ang opinyon ko. Nakaupo ng tuwid ang asawa ko. Kalmado ang boses na para bang nagsasalita tungkol sa isang napakanormal na bagay. Sabi ng doktor, malapit nang makalabas si Cheska. Si Mama ay matanda na, ako naman ay nagtatrabaho buong araw. Kaya ikaw ang pinakakomportabling maiwan sa bahay. Napangiti ako ng bahagya. Maiwan sa bahay? Ibig mong sabihin, aalis ako sa trabaho ko? Tiningnan ko siya. Kailan niyo pa pinag-usapan ito nang hindi ko alam? Bakit pa kailangang sabihin ng maaga? Kailangan ni Cheska ng mag-aalaga ngayon. Ikaw ang ate niya. Hindi ako sumagot agad. Sa labas ng bintana, isang biglaang ambon ang humampas sa balkonahe. Ang tahimik na syudad ay lalong naging mapanglaw. Naririnig ko ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding. Pagkatapos ay tinanong ko siya, gaano katagal mo balak na ako ang mag-alaga kay Cheska? Napatigil ang asawa ko, at ang biyenan ko ang mabilis na sumagot hanggang sa kayanan niyang asikasuhin ang sarili niya. Gaano katagal po iyon? Sino ang nakakaalam? Puwedeng ilang buwan, puwedeng 1 taon, o 5 taon. Natahimik ang biyenan ko. Tumingin ako sa asawa ko ngunit iniwas niya ang kanyang paningin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Walang nakakaalam kung gaano katagal. Ngunit nagdesisyon sila na ang taong kailangang isuko ang trabaho ay ako. Bumuntong hininga ang biyenan ko. Magkano lang ba ang suweldo mo sa kumpanya mo? Magpahinga ka muna sa bahay para mag-alaga. Saka na natin pag-usapan ang susunod. Mapait kong pinakinggan iyon. Ang trabahong iyon ay inabot ng halos 6 na taon bago ko nakuha. Hindi ganoon kalaki ang suweldo ko. Ngunit iyon ang regular na perang pumapasok buwan-buwan na nagbibigay sa akin ng kalayaang bumili ng sapatos nang hindi humihingi sa asawa ko, nakakapagpadala ng ilang libo sa nanay ko kapag may sakit siya, at nakakapagbayad ng matrikula ng anak ko nang hindi na kailangang ipaliwanag ang bawat sentimo. Ngunit sa paningin ng biyenan ko, iyon ay isang maliit na suweldo lamang. Lumingon ako sa asawa ko. Sabihin mo nga, kung magbibitiw ako, sino ang magbibigay ng pang-araw-araw na gastos ko? Ikaw ba talaga? Oo.
Paano kung mag-away tayo balang araw at hindi mo na ako bigyan ng pera? Kumunot ang noo niya. Ano bang tingin mo sa akin? Ngumiti ako. Akala ko noon, iba kang tao. Natigilan siya sa sinabi ko. Kahit ako ay natigilan, dahil hindi ko rin alam kung kailan ko inihintong tawagin ang lalaking nasa harap ko bilang taong mahal ko. Siguro ay matagal na. Siguro ay simula noong nagbubuntis ako ngunit ang tanging iniisip niya ay kung ano ang gustong kainin ng nanay niya. Siguro ay simula noong ilang buwan pa lang ang anak ko, pero pinilit niya akong bumiyahe papunta sa probinsya sa gitna ng lamig dahil lang namimiss ng nanay niya ang apo nito. Maaari ring noong mga pagkakataong pagod na pagod ako at may lagnat, ngunit kailangan ko pa ring bumangon para magluto dahil sinabi ng biyenan ko na kapag manugang ka, bawal magdahilan ng pagod. Ngunit kung kailangan kong pumili ng isang sandali na talagang sumira sa pagmamahal ko sa kanya, marahil ay ngayong araw na ito. Dahil ngayon, napagtanto kong hindi man lang nila itinanong kung kaya ko ba. Naghahanap lang sila ng taong magtitiis, at ang taong iyon para sa kanila ay natural na dapat ako. Tiningnan ako ng biyenan ko, nagsisimula ng tumaas ang boses. Ano pa bang gusto mo? Si Cheska ay kapatid ng asawa mo. Ngayon ay naging taong may kapansanan na siya. Wala ka bang awa sa kanya? Sumagot ako. Naaawa po ako. Naaawa pero ayaw mag-alaga. Ang pagkaawa sa isang tao ay hindi nangangahulugang isusuko ko ang trabaho ko at ang buhay ko para pagsilbihan siya buong araw. Pagsilbihan? Agad na nagalit ang biyenan ko. Sinasabi mo bang ang anak ko ay tao para pagsilbihan mo? Kalmado kong itinama ang sinabi ko. Ang sinasabi ko po, ang pag-aalaga sa isang pasyente ay nangangailangan ng taong may profesional na kaalaman, may oras, at may napagkasundo ang desisyon ng lahat ng taong sangkot. Hinampas ng asawa ko ang mesa. Tumigil ka na, Maya. Palagi ka na lang may rason. Tiningnan ko siya. Dahil kailanman, hindi mo ako binigyan ng karapatang magsalita. Nanigas ang hangin sa kuwarto. Biglang tumayo ang biyenan ko at dinuro ako. Sige, kung ayaw mong gawin, huwag. Pero ang bahay na ito ay sa akin. Pinatira ko kayong mag-asawa rito ng ilang taon. Kung ayaw mong magsakripisyo para sa pamilya, lumayas ka. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto. Ang set ng upuang kahoy na pinili ng biyenan ko. Ang estanteng salamin na dinala niya mula sa probinsya, ang kuwadro ng kasal namin na nakasabit sa gitna. Lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam noon na ito ang aking tahanan. Ngunit ng araw na iyon, bigla kong naintindihan ang isang napakasimpleng bagay. Ang isang lugar kung saan pwede kang palayasin anumang oras ay kailanman hindi naging tunay na tahanan. Tumayo ako. Sige po, napatingala ang asawa ko. Anong sinasabi mo? Aalis ako. Inisip niyang tinatakot ko lang siya kaya ngumiti siya ng mapait. Huwag kang ang gumawa ng eksena. Tiningnan ko siya. Hindi ako gumagawa ng eksena. Natigilan din ang biyenan ko. Siguro hindi niya inakalang papayag ako ng ganoon kabilis. Kinuha ko ang bag ko, pumasok sa kuwarto, at nag-impake ng ilang kinakailangang damit. Hindi ko maintindihan kung bakit gumaan ang pakiramdam ng mga kamay ko. Hindi ako umiyak, hindi nanginig. At walang pakiramdam ng takot na tulad noong mga nakaraang pagkakataon. Habang isinasara ko ang zipper ng aking maleta, nakita ko ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kabinet. Sa loob nito ay isang lumang kuwaderno. Binuksan ko ito. Naroon ang mga salitang isinulat ko noong 22 taong gulang ako. Sa unang pahina, nakasulat ang layunin kong mag-ipon ng sapat na pera para matulungan si Kuya Leo na magbayad ng utang para makapagsimula ng kanyang paggawaan ng muebles. Naupo ako sa kama. Si Kuya Leo ang kuya ko. Nang mamatay si tatay, 18 taong gulang pa lang ako. Mahina na ang katawan ni nanay. At si Kuya Leo ay kagagraduate lang, halos walang hawak na pera. Isinuko niya ang maraming sariling oportunidad para buhayin kami ni nanay. Sinabi ko noon, mag-asawa ka na kuya, kaya ko na ang sarili ko. Ngumiti lang siya, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Kaya ko pa. At talagang ginawa niya iyon. Nagtrabaho siya ng husto. May panahong nagde-deliver siya tuwing umaga, sa hapon ay sa pagawaan, at sa gabi ay namamasada ng jeep. May mga araw na nagigising ako ng hating gabi at nakikita kong nakabukas pa rin ang ilaw sa sala. Nakaupo siya at nagbibilang ng bawat barya sa kanyang kuwaderno. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya bago ako ikasal, nag-ipon ako ng bawat sentimo. Inisip ko noon na kapag nagkapera ako, ibibili ko siya ng bagong sasakyan. Pagkatapos ay inisip ko, nahihirapan siya ngayon, tulungan ko na lang muna siyang magbayad ng utang. Pagkatapos ay ikinasal ako. Alam ng asawa ko ang sitwasyon ko noon.
Sinabi niya noon na, tulungan mo si Kuya Leo. Kapag naghihirap ang pamilya, kailangan nilang iangat ang isa't isa. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpapaniwala sa akin sa kanya. Naniwala akong nakapag-asawa ako ng isang lalaking naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Hindi ko alam na makalipas ang maraming taon, ang salitang pamilya rin ang gagamitin niya bilang dahilan para pilitin akong magsakripisyo. Isinara ko ang maleta. Nang hilahin ko ito papunta sa sala, nakaupo pa rin doon ang asawa ko. Tiningnan niya ang maleta at nagtanong, "Talaga bang gusto mong umalis?" Tumango ako. "Oo, tingin mo makakabuhay ka sa labas?" Tiningnan ko siya, bago kita nakilala. Nabubuhay na ako. Natahimik siya. Ibinaba ko ang susi ng bahay sa mesa. Kung gusto ni Mama na bawiin ang bahay, kukunin niya. Hindi ako makikipag-agawan. Medyo nagpanik ang biyenan ko noong oras na iyon. "Aalis ka talaga?" Tiningnan ko siya. "Opo. Kung aalis ka, sino ang mag-aalaga kay Cheska?" Hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Iyan ang bagay na pinagdesisyonan niyo na ni Anton. Kayo na ang humanap ng paraan para solusyonan iyan. Biglang tumayo ang asawa ko. "Maya." Huminto ako. Tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon ng hapong iyon, tila hindi na siya kasing sigurado tulad kanina. Ngunit hindi ako lumingon dahil alam kong kung mananatili ako ngayon dahil lang sa takot, bukas ay mas marami pa silang hihingin. Bumaba ako sa hagdan habang tinatawag ako ng biyenan ko mula sa likuran. Sa labas, nagsimula ng dumilim ang langit ng bagyo. Ang malamig na hangin ay pumasok sa kuwelyo ng damit ko, ngunit pakiramdam ko ay mas nakakahinga ako ng maluwag. Tinawagan ko si Kuya Leo. Mabilis niyang sinagot, "Maya, ikaw ba iyan?" Sinubukan kong panatilihing normal ang boses ko. "Kuya, gusto kong umuwi." Natahimik siya ng ilang segundo bago nagtanong, "May problema ba?" Tiningnan ko ang maleta sa tabi ng paa ko. "Wag muna nating pag-usapan ngayon. Hayaan mo lang muna akong umuwi kay nanay." Ng ilang panahon. Agad na lumambot ang boses niya. "Sige, diyan ka lang. Susunduin kita." Pinatay ko ang tawag. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napagtanto kong mayroon pa rin akong lugar na pwedeng uwian. Ngunit hindi ko pa alam na ang desisyong umalis sa bahay na iyon ay hindi lamang magpapabago sa buhay ko. Pipilitin din nito ang bawat isa sa pamilya ng asawa ko na harapin ang mismong mga pagpipili ang ipinataw nila sa akin. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa lumang kuwarto ni nanay. Ang unang naramdaman ko ay hindi ginhawa at hindi rin lungkot, kundi isang napakakagagawang puwang na parang pagkatapos ng maraming taon ng pagtira sa isang bahay na laging may boses ng tao, may sumbatan, may pagbuntong hininga, malalakas na pagsara ng pinto, at mga salitang nagpipilit sa akin na timbangin ang bawat titik bago sumagot. Pag-uwi ko sa lugar kung saan ako lumaki, ang katahimikan ay biglang naging napakabago na napahiga ako ng matagal bago ko napagtantong nakalabas na pala talaga ako ng isang hakbang mula sa kasal na iyon. Narinig ni nanay mula sa kusina na gumagalaw ako, kaya tinawag niya ako. "Maya, bumangon ka na at kumain." Nagluto ako ng lugaw. Lumabas ako, gulo-gulo pa ang buhok. Pagkakita sa mainit na kaldero ng lugaw sa mesa, biglang nag-init ang gilid ng mga mata ko. Dahil napakatagal na mula nang may magtanong sa akin kung nagugutom ako sa ganoong kapayak na paraan. "Nanay, wala pa akong kinukwento. Bakit hindi kayo nagtatanong?" Ibinaba ni nanay ang mangkok sa harap ko, bumuntong hininga ng mahina. "Umuwi ka ng gabi na, hila-hila ang isang maleta. Kailangan ko pa bang magtanong? Kumain ka muna bago ka magkwento." Kinuha ko ang kutsara, ngunit ilang subo pa lang ang nakakain ko nang sunod-sunod na mag-vibrate ang cellphone ko. Lumabas sa screen ang pangalan ni Anton. Pagkatapos ay ang pangalawa, pangatlong tawag, na umabot sa puntong sa pagtingin pa lang ay nakakaramdam na ako ng pagod. Pinatay ko ang cellphone pero wala pang isang minuto. Lumabas ang mensahe. "Totohanin mo ba talaga ito?" Hindi ako sumagot. Ilang sandali pa, may mensahe ulit. "Nasa ospital si Cheska. Hindi nakatulog si Mama buong gabi." Tiningnan ko ang mga salitang iyon. Hindi ko maiwasang hindi maawa, ngunit ang awa na iyon ay hindi na sapat para hilahin ako pabalik tulad noong mga nakaraang panahon. Tiningnan ni nanay ang mukha ko at nagtanong, "Si Anton ba yan?" Tumango ako. "Nanay, gusto niyang bumalik ako." "Gusto mo bang bumalik?" Napatingala ako. Ang tanong na iyon ay napakasimple ngunit kailanman ay hindi ko na itanong sa sarili ko. Natahimik ako ng matagal bago sumagot, "Hindi po. Hindi ako pinayuhan ni nanay na hiwalayan ng asawa ko
at hindi rin siya natuwa na umuwi ang anak niyang babae. Naglagay lang siya ng karagdagang ulam sa mangkok ko at sinabi, "Kung ganoon, bago ang lahat, kailangan mong makatayong mag-isa gamit ang sarili mong mga paa. Huwag kang magdesisyon dahil sa galit, at huwag kang bumalik dahil lang sa takot." Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin sa sinabi ng asawa ko kagabi. Kapag humakbang ka palabas ng pinto ngayon, huwag mo akong sisisihin. Ang isang tao ay nagsasalita para takutin ako, ang isa ay nagsasalita para patibayin ako. Ang pagkakaiba minsan ay nakasalalay lamang sa ilang maiikling pangungusap, ngunit sapat na para maintindihan ng isang babae kung sino talaga ang nasa kanyang panig. Inubos ko ang lugaw ko at binuksan ang cellphone. Nakita ko ang isang hindi nasagot na tawag mula sa aking tagapamahala, ang taong nakatrabaho ko ng halos 6 na taon. Tumawag agad ako pabalik at narinig kong medyo nagulat ang boses niya. "Maya, lumiban ka ba bigla kahapon?" "Opo, ma'am. May problema po ba?" Tiningnan ko si nanay na nakatalikod habang naghuhugas ng pinggan at sumagot, "May problema lang po sa pamilya, pero makakapasok na po ako." Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago nagsalita. "Kung kailangan mo ng ilang araw na pahinga, sige lang. Pero ang posisyon mo ay may pagsasara ng kuwenta para sa panahong ito. Gusto ko lang malaman kung itutuloy mo pa." Hindi ako nag-atubili. "Itutuloy ko po." Pagkababa ng cellphone, bigla kong naramdaman na mayroong muling nabuhay sa loob ko. Napakaliit lang, ngunit malinaw. Parang isang baga na matagal nang natabunan ng abo. Isang ihip lang ng hangin ay pwede nang magliyab. Nagpalit ako ng damit para maghandang pumasok sa trabaho. Tiningnan ako ni nanay at nagtanong, "Hindi mo ba hihintayin ang asawa mo para mag-usap kayo?" Umiling ako. Kailangan ko pong pumasok sa trabaho. At alam kong kailangan kong magtrabaho hindi lang dahil sa pera, kundi dahil mula ngayon. Kailangan kong buuin muli ang buhay ko gamit ang mga bagay na maaari kong kontrolin. Ngunit pagkababa ko pa lang sa hagdan, nakatayo na si Anton sa labas ng tarangkahan. Mukhang pagod na pagod. Lukot-lukot ang polo na parang hindi nakatulog buong gabi. Pagkakita sa akin, mabilis siyang lumapit. "Maya, umuwi ka na sa bahay kasama ko." Nakatayo lang ako ng tahimik. "Hindi, Maya, pasensya na." Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, narinig ko ang salitang pasensya mula sa bibig niya nang hindi lumalambot ang puso ko. "Pasensya para saan? Dahil nagalit ka masyado kagabi?" Hindi ako nagalit. Nagsalita ako ng napakabagal. "Pinag-isipan mo muna bago mo sinabi sa akin. Gusto mo lang na may mag-alaga kay Cheska. Paano naman ako?" Natahimik siya. Nagtanong ako, "Naitanong mo ba minsan kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho ko?" "Alam ko, hindi mo alam." Tinitigan ko siya ng diretso. "Ang alam mo lang, kung magbibitiw ako sa trabaho, makakatipid ka sa pagbabayad ng tagapag-alaga. Hindi na mahihirapan ang nanay mo, at ako ang papasan ng pinakamahirap na parte." Yumuko si Anton at biglang nagsalita. "Pero si Cheska ay kapatid ko. Alam mong hindi ko siya pwedeng pabayaan." "Hindi ko rin naman sinabing pabayaan mo siya. Pero bakit ayaw mong tumulong?" Tumawa ako ngunit ang tawa ko ay mas malungkot pa sa iyak. "Marami na akong itinulong. Nasanay ka lang na tumutulong ako nang hindi mo na kailangang magpasalamat kaya akala mo obligasyon ko iyon." Tiningnan ako ni Anton, nagsisimula ng magbago ang kanyang mga mata. "Magkano ba ang kailangan mo para kumuha ng tagapag-alaga?" Umiling ako. "Hindi ito tungkol sa pera." "Kung ganoon, tungkol saan?" "Tungkol sa karapatang pumili." Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Nagpatuloy ako, "Kung pinapaalis mo ako sa trabaho dahil si Cheska ay kapatid mo, ngayon ay tatanungin kita ng isang tanong. Kung ang kuya ko ang nasa ospital, aalis ka ba sa trabaho mo para mag-alaga?" Mabilis na sumagot si Anton. "Lalaki ako, kailangan kong magtrabaho, kaya hindi ako lalaki at pwedeng iwan ang trabaho ko anumang oras." Hindi siya makasagot. Nilampasan ko siya, pero bago ako umalis, huminto ako. "Umuwi ka na at alagaan mo si Cheska. Huwag mong iwan mag-isa ang nanay mo. Tungkol sa atin, kapag kalmado na tayong pareho, saka tayo mag-usap." Hinawakan ni Anton ang kamay ko. "Maya, huwag mo namang gawin ito." Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Wala akong ginagawa. "Ang taong nagsabing lumayas ako sa bahay ay ang nanay mo. Ang taong sumang-ayon sa kanya ay ikaw. Ginawa ko lang ang gusto ninyong dalawa." Tumalikod na ako at umalis. Ngunit ilang hakbang pa lang ako ay tumunog na naman ang cellphone ko. Si Mama Rosa. Hindi ko sinagot, ngunit tumawag siya ulit, pangatlong beses. Sa pang-apat na tawag sinagot ko na, matinis ang boses niya. "Nakontento ka na ba? Kung aalis ka, paano na si Cheska?"
Sumagot ako. Sinabi ko na po. Kayo na ni Anton ang humanap ng tagapag-alaga. Ate ka niya. Opo, talaga bang maghuhugas ka ng kamay? Pumikit ako saglit. Mama, hindi ako naghuhugas ng kamay. Hindi ko lang pwedeng gamitin ang buong buhay ko para magbayad ng utang na kailanman ay hindi ko naman inutang. Biglang natahimik ang kabilang linya. Pinatay ko ang tawag. Ngunit ang mismong sinabi ko ang nagpabikig sa lalamunan ko. Napagtanto ko kasing sa loob ng maraming taon, nabuhay ako na parang may utang sa pamilya ng asawa ko, habang walang sino man ang nagtanong sa mga isinakripisyo ko. Nagpaalam ako sa trabaho para samahan ang biyenan ko sa pagpapatingin, lumiban sa mahalagang pulong para umuwi at magluto nang sabihin niyang sumasakit ang likod niya. Nagbigay ako ng pera pambili ng gamot, nag-alaga sa pamangkin, nagbigay sa hipag ko. Naisip ko noon na kung magtitiis pa ako ng kaunti, balang araw makikita rin nila ang kabutihan ng puso ko. Ngunit ang mga tao minsan, hindi sa hindi nila nakikita, kundi nakikita na nila pero iniisip pa rin nilang natural lang iyon. Pumasok ako sa kumpanya ng mas maaga kaysa karaniwan. Umupo ako sa pamilyar kong mesa at binuksan ang laptop. Ang mga numerong lumabas sa harap ko, ang dahan-dahang nagpakalma sa isip ko. Ngunit makalipas lang ang isang oras, lumapit ang tagapamahala ko, inilapag ang isang folder sa mesa at nagsabi, Maya, may gusto sana akong pag-usapan. Napatingala ako. Ano po iyon, ma'am? Tiningnan niya ako ng ilang sandali bago sumagot. May bagong posisyon sa departamento ng pagbebenta. Mas mabigat ang trabaho pero mas malaki ang kita. Naisip kong bagay sa iyo. Hindi pa ako nakakasagot nang mag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Isang mensahe mula kay Kuya Leo ang lumabas sa screen. Susunduin kita mamayang hapon. May pag-uusapan tayo. Tiningnan ko ang mensahe at hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil hindi ko alam na ang pag-uusap namin ng kuya ko nang hapong iyon ay magbubukas ng isang ganap na magkaibang landas. Isang landas na balang araw ay babalikan ng pamilya ng asawa ko at pagsisisihan dahil itinulak nila akong tahakin ito. Nang hapong iyon, paglabas ko mula sa trabaho, nakita ko na agad si Kuya Leo na naghihintay sa isang maliit na kapihan malapit sa kumpanya. Bahagya ng kupas ang asul niyang polo sa bandang manggas. Ang kanyang mukha ay ang mukha pa rin ng isang kuya na mula pagkabata ay nakasanayan ko ng tingnan ng may tiwala. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba sa kanyang mga mata, parang marami na siyang narinig na kwentong hindi ko pa man lang naisasalaysay. Kakaupo ko pa lang ay itinulak na niya ang isang basong mainit na tubig papunta sa akin at diretsyong nagtanong, Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagkaroon ba kayo ng malaking problema ni Anton? Nakatingin lang ako sa mga kamay ko. Noong una ay balak ko pa sanang sabihin na wala lang ito, na normal lang mag-away ang mag-asawa at magiging ayos din. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing kaharap ko siya, hindi na lumalabas ang mga kasinungalingang iyon. Siguro dahil sa loob ng maraming taon, nakasanayan ko ng itago ang mga lungkot para hindi siya mag-alala, habang siya ang taong kailanman ay hindi nagtago sa akin ng anumang hirap niya. Kuya, gusto ko sanang makipaghiwalay muna ng ilang panahon. Hindi agad nagtanong si Kuya Leo kung bakit. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo bago tumango. Kung napag-isipan mo na, hindi kita pipigilan. Napatingala ako. Hindi mo ba itatanong kung kaya ko pa bang magtiis? Ngumiti siya ng malungkot. Natatakot lang ako na masyado ka ng matagal nagtitiis. Sapat na ang pangungusap na iyon para mag-init ang mga mata ko. Ikinuwento ko sa kanya ang aksidente ni Cheska. Ang gusto ni Mama Rosa at Anton na magbitiw ako para mag-alaga. Ang bahay na ginamit nilang panakot. At ang lahat ng maliliit na bagay na naipon sa paglipas ng mga taon na noon ay naisip kong hindi na dapat ikwento. Nakinig si Kuya Leo nang hindi sumisingit kahit isang beses. Nang matapos ako, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa mesa. Natatandaan mo ba ang sinabi ko bago ka ikasal? Umiling ako. Sabi ko, kapag nag-asawa ka, huwag mong subukang pasayahin ang lahat ng tao. Ang mahalaga, marunong magprotektahan ang mag-asawa. Napangiti ako ng mapait. Akala ko noon, kaya ko iyon. Alam ko. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan nagiging kulay ube na ang langit. Pero hindi ko inakalang ang taong magtuturo sa iyo ng leksyong iyon ay si Anton mismo. Natahimik ako. Naglabas si Kuya Leo ng isang manipis na folder mula sa bag niya at inilapag sa harap ko. Balak ko sanang ibigay sa iyo ito pagkatapos pa ng ilang buwan. Tiningnan ko siya. Ano ito? Trabaho. Binuksan ko.
Sa loob ay ang plano ng negosyo ng paggawaan ng muebles na itinayo niya nitong mga nakaraang taon. Ang mga ulat sa kita, gastos, mga transaksyon, plano sa pagpapalawak ng merkado, lahat ay nakalahad ng napakalinaw. Binasa ko sandali at napatingala. Gusto mong magtrabaho ako sa iyo? Oo, pero maayos naman ang trabaho ko. Alam kong ayaw mong bigyan ako ng problema dahil sa pag-aasawa mo. Tumawa si Kuya Leo. Hindi ko ipapakita ang pagmamahal ko sa'yo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, Maya. Gusto kong magtrabaho ka para magkaroon ka ng sarili mong pera. Tiningnan ko siya. Biglang bumigat ang puso ko. Pero matagal na akong wala sa ganyang larangan. Baka hindi na bago ang kaalaman ko. Kailangan ko ng taong naiintindihan ang mga mamimili. Alam kung paano makipag-usap sa mga kasosyo at higit sa lahat, taong mapagkakatiwalaan ko. Binuklat ko ang ilang pahina. Balak mong palawakin ang negosyo papuntang Metro Manila? Oo. Bakit hindi ka nalang kumuha ng taong may karanasan doon? Kukuha ako. Itinuro niya ang isang linya sa plano. Pero ang posisyon mo ay tagapamahala para sa pagmamarkete at serbisyo sa customer. Napatingala ako at hindi napigilang magulat. Seryoso ka ba, kuya? Halos 2 buwan ko na itong pinaghahandaan. Matagal akong nakaupo ng tahimik, hanggang sa biglang sumagi sa isip ko ang mga nakaraang taon nang naghihirap pa siya sa maliliit na pinagagawa, minsan pa nga kulang pa ang pambayad sa upa ng pwesto. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng naipon kong pera noon. Nagdagdag din si Anton noon ng kaunti, at sinabing tulong na niya iyon para makapagsimula ang kuya ko. Hindi ko alam na pagdating ng araw, ang perang iyon ay palaging ipapaalala ni Anton na para bang nagdala ako ng utang ng asawa ko sa pamilya ko. Naaalala mo pa ba ang pera noon, kuya? Tiningnan ako ni Kuya Leo. Naaalala ko. Huwag mo nang bayaran sa akin. Umiling siya. Hindi ko iyon kailanman itinuring na utang. Pero para kay Anton, oo. Bumuntong hininga si Kuya Leo. Kung ganoon, mas mabuti. Magtrabaho ka sa akin. Kumita ka gamit ang sarili mong pawis tapos ibalik mo sa kanya ang pera kung gusto mo. Mula ngayon, huwag mong hahayaang may magsabi na nakikinabang ka sa kuya mo. Wala akong masabi. Yumuko na lang ako para punasan ang mga luha ko. Kinagabihan, umuwi ako kina nanay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakaupo akong kasabay si nanay at kuya na kumakain ng hapunan na hindi kailangang tumingin sa orasan dahil natatakot na baka tumawag na ang asawa ko. Hindi ko rin kailangang mag-alala kung magugustuhan ba ng biyenan ko ang ulam na ito o pupunahin ng isa pa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko, si Anton. Tiningnan ko ang screen ng matagal bago sumagot. Maya, nasaan ka? Kinananay. Susunduin kita. Wag na. Wag mo nang palalain ang sitwasyon. Natahimik ako. Lumambot ang boses niya. Masakit masyado ang katawan ni Cheska ngayon. Pumikit ako. Alam ko. Pagod na rin si mama. Alam ko. Tapos, gusto mo pa ring manatili sa labas? Dumilat ako. Anton? Hindi ako nananatili sa labas. Ano bang ginagawa ko? Sinusubukan kong tumayong matatag para makita kung sa kasal na ito, asawa mo pa ba ako? O tinatawag lang kapag may problema ang pamilya niyo? Natahimik ng matagal ang kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi ko akalaing kaya mong maging ganyang kamanhid. Tumawa ako ng mahina. Hindi ko rin inakalang darating ang araw na kailangan kong matutong maging manhid. Nagsimula na siyang mawalan ng kontrol. Alam mo bang kailangan ni Cheska ng tagapag-alaga ngayon? Kumuha kayo ng bayad. Saan kukuha ng pera? Nakapag-isip na nga kayo ng nanay mo na ibenta ang bahay? Siguradong may paraan. Anong klaseng pag-uusap ba ito? Pagsasalita ng isang taong pinalayas sa bahay. Hindi na nagsalita si Anton. Pinatay ko ang tawag. Ngunit noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Kahit nakapagdesisyon na ako, naiisip ko pa rin si Cheska. Isang babaeng nakahiga at hindi makagalaw sa ospital. Wala siyang kasalanan sa mga problema namin ng pamilya ng asawa ko. Hindi ko siya pwedeng kainisan dahil kapatid siya ni Anton. Ngunit hindi ko rin pwedeng gamitin ang kanyang kamalasan bilang dahilan para ibaon ang sarili kong buhay. Iyon ang limitasyon na kailangan kong panatilihin kung ayaw kong lumingon balang araw at makitang nawala ko na ang sarili ko. Kinabukasan, pumunta ako sa kumpanya para ayusin ang mga papeles at tanggapin ang bagong trabaho kay Kuya Leo. Mula ng araw na iyon, nagsimula ako ng ibang buhay. Sa umaga ay nagtatrabaho. Sa gabi ay nag-aalaga ng anak. Sa katapusan ng linggo ay sinasamahan si nanay magpatingin sa doktor. Itinatala ko ng maingat ang bawat maliit na gastos.
hindi para patunayan kay Anton kung gaano ako kagaling, kundi para patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay mula sa sarili kong pawis. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, naiuwi na si Cheska. Nagsimulang mahirapan ang biyenan ko sa pag-aalaga sa anak niya, habang si Anton naman ay nagtatrabaho at pabalik-balik sa ospital at bahay. Nang mga unang araw, sinubukan pa niyang magpakita na kaya niya ang lahat. Ngunit pagkalipas lang ng ilang linggo, nagsimula ng bumigat sa balikat niya ang mga gastos sa gamot, rehabilitasyon, mga gamit pang suporta at suweldo ng tagapag-alaga. Ang mga salitang sinabi niya nang may kumpiyansa noon, dahan-dahang napalitan ng mga tawag sa hating gabi. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang anak ko, lumabas na naman ang pangalan ni Anton. Balak ko sanang huwag sagutin, ngunit sinagot ko pa rin. Anong problema? Paos na paos ang boses niya. Maya, gusto kitang kausapin. Sige, magsalita ka. Puwede ka bang umuwi kahit saglit lang? Nanigas ako sa kinauupuan ko. Para saan? Natahimik siya ng matagal bago sumagot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang kawalan ng kakayahan sa boses ng lalaking laging nag-aakala na sapat na ang mag-utos. Ngunit bago pa ako makasagot, nagsalita siyang muli ng isang pangungusap na nagpaunawa sa akin na ang tunay na pagsubok ko ay nagsisimula pa lamang. Maya, sabi ni Mama, kung hindi ka babalik, ibebenta na niya ang bahay. Napangiti ako ng bahagya. Sabihin mo kay Mama, ibenta na niya. Natigilan si Anton sa kabilang linya. Ako naman, tinitigan ko ang anak kong mahimbing na natutulog sa tabi ko. Alam ko na mula sa sandaling iyon, hindi na ako babalik dahil lang natatakot akong mawalan ng bahay. Kinabukasan, hinatid ko ang anak ko sa paaralan, tapos dumiretso na ako sa opisina ni Kuya Leo. Iniisip pa rin ang sinabi ni Anton kagabi. Pero hindi ko hinayaan ang sarili ko na mag-isip ng mas malalim. Dahil kung palagi akong lilingon, hindi ako makakalayo. Kaya pinilit kong tutukan ang trabaho. Pag-aralan ulit ang mga proseso. Tingnan ang bawat halaga ng mga materyales. Basahin ang mga dokumento ng kliyente. At samahan si Kuya Leo sa pagsusuri ng plano sa pagpapalawak. Nang matapos ang umaga, doon ko lang napagtanto na halos 4 na oras na akong nakaupo sa harap ng computer nang hindi man lang tinitingnan ang cellphone ko para tingnan kung tumawag ba si Anton o hindi. Napangiti ako sa naramdaman ko dahil nalaman kong kaya palang magpatuloy ng buhay ko nang hindi hinihintay ang pahintulot ng ibang tao. Bandang hapon, habang nakikipag-usap ako sa mga tauhan tungkol sa isang malaking proyekto, nag-vibrate ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, hindi si Anton kundi si Mama Rosa. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo bago ko sinagot. Hindi na kasing talim ng dati ang boses niya pero nandoon pa rin yung nakasanayan niyang pagrereklamo. Maya, pwede ka bang umuwi para mag-usap tayo? Tanong ko, bakit po? Hindi maganda ang kalagayan ni Cheska nitong mga nakaraang araw. Natahimik ako. Alam kong mabigat ang nasabi ko noong nakaraan, pero kailangan mo ring isipin ang kapatid mo. Ano pong gusto niyong gawin ko? Umuwi ka para mag-alaga kahit sandali lang. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko na po, hindi ako pwedeng umalis sa trabaho. Kung ayaw mong umalis, mag-alaga ka pagkatapos ng oras ng trabaho mo. Alam niyo naman po kung gaano kabigat ang trabaho ko ngayon. Puwedeng hanapin ulit ang trabaho, pero iisa lang ang hipag mo. Nanlamig ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Hindi dahil sa ganap na mali ang sinabi ng biyenan ko, kundi dahil sa isip niya. Ang trabaho ko ay palaging pwedeng isantabi anumang oras. Samantalang ang oras at lakas ko ay tila walang anumang halaga. Nagsalita ako ng napakabagal, Mama. Kung kailangan ni Cheska ng mag-aalaga, kumuha kayo ni Anton ng propesyonal. Magbibigay ako ng tulong na pasok sa kakayahan ko. Pero hindi ko isusuko ang trabaho ko. Biglang nag-iba ang tono niya. Ngayong may pera ka na, nagsisimula ka ng magkuwenta sa pamilya ng asawa mo, ganoon ba? Hindi po. Kung hindi, bakit noon ay inaako mo ang lahat pero ngayon hindi na? Natahimik ako bago sumagot dahil noon ginagawa ko yun ng kusa. Pero ngayon, itinuturing niyo na itong obligasyon ko. Hindi na nagsalita ang biyenan ko, bumuntong hininga na lang at pinatay ang tawag. Pero alam kong hindi pa tapos ang issue. Totoo nga, noong gabing iyon nang kakarating ko lang sa bahay kasama ang anak ko, nakatayo na si Anton sa labas ng tarangkahan. Wala na yung tigas ng mukha niya tulad dati. Mukha na siyang pagod na pagod, maitim ang ilalim ng mata, lukot ang damit, hawak ang isang supot na papel ng gamit ng bata. Matagal siyang nakatayo at hindi man lang pumasok. Nang makita niya ako,
Saka siya nagsalita, gusto ko lang makita ang bata. Tumango ako, nasa loob siya. Kung hindi ka uuwi, kahit papaano hayaan mo akong makita ang anak ko. Pumasok ka na. Pumasok si Anton at yumuko para yakapin ang bata. Pero tiningnan lang siya ng bata bago kumapit sa binti ko. Sandaling naging malungkot ang mga mata ni Anton. Umupo siya at nakipaglaro sandali. Bago siya umalis, nagtanong siya ulit, talaga bang wala kang balak umuwi? Wala. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tiningnan ko siya. Pagkakataon para saan? Para ayusin ito? Tumawa ako ng mahina. Anong gusto mong ayusin? Kukuha ako ng tagapag-alaga kay Cheska. Hindi ko inasahan na sasabihin niya yon pero hindi rin ako natuwa. Mabuti naman. Hindi na rin kita pipiliting bitawan ang trabaho mo. Tiningnan ko siya ng matagal. Sana inisip mo yan bago niyo ako pinalayas ng bahay. Yumuko si Anton. Alam mo ba? Hindi mo alam. Nagpatuloy ako. Ngayon mo lang nalaman na mas mahirap palang mag-alaga kay Cheska kaysa sa inakala mo. Napatingala siya. Mukhang natamaan sa pilit niyang tinatago. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong ko, paano? Gusto kong tulungan mo akong humanap ng tagapag-alaga. Tumango ako, sige. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Totoo? Tutulungan kitang humanap ng babagay sa trabaho. Pero kailangan mong maintindihan na para ito kay Cheska. Hindi para bumalik ako bilang asawa mo. Matagal siyang natahimik bago tumango. Naiintindihan ko. Pero nung gabing yon, napagtanto ko na hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Yung tagapag-alaga na nahanap ni Anton ay pumayag lang sa pang-umagang schedule habang kailangan nilang magpalitan sa gabi. Matanda na ang biyenan ko. Buong araw nagtatrabaho si Anton at dahil sa matinding takot ni Cheska matapos maaksidente, ilang beses siyang hindi nakikipagtulungan sa hindi niya kilala. Kaya pagkalipas lang ng ilang araw, nag-umpisa na naman ang mga tawag na humihingi ng tulong. Isang araw, malapit ng maghating gabi nang tumawag si Anton sa akin. Maya, pwede mo bang kausapin si Cheska para sa akin? Anong nangyari? Ayaw niyang kumain. Patingnan mo sa doktor. Tinawagan ko na pero iyak siya ng iyak. Nakaupo ako sa tabi ng anak ko, pinapakinggan ang buntong hininga ni Anton sa cellphone, biglang lumambot ng kaunti ang puso ko. Kahit papaano, pinagdadaanan ni Cheska ang isang napakalaking dagok. Pero agad kong pinaalalahanan ang sarili ko na ang pagkaawa sa isang pasyente ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati kong pwesto. Sabi ko, samahan mo siya, kausapin mo siya ng maayos, huwag mong pilitin, hindi ko alam ang sasabihin. Kausapin mo siya bilang kuya niya. Natahimik si Anton. Pinatay ko ang tawag pero hindi ako makatulog noong gabing yon. Tinatanong ko ang sarili ko kung iba ba ang nangyari kung nanatili ako noon, pero sinagot ko rin ang sarili ko na malamang hindi. Dahil ang problema ay wala kay Cheska, kundi sa kung paano tingnan ni Anton at ng nanay niya ang sakripisyo ko. Si Cheska lang ang nagpalabas sa mga nakatagong sigalot ng pamilya hanggang sa umabot sa sukdulan. Kinabukasan, pumasok ako ng normal. Pero pagdating ko sa opisina, nakita ko si Kuya Leo na naghihintay sa pinto. May hawak na makapal na folder. Bakit kuya? May malaking kontrata. Kinuha ko ang mga papeles na may kinalaman sa kumpanya. Saan ang kliyente? Metro Manila. Napatingala ako. Malayo. Napakalaki ng pinapagawa. Kung mapipirmahan natin, pwede tayong magbukas ng bagong pabrika. Mabilis kong tiningnan ang ilang pahina. Mas binabasa ko. Mas nakikita kong napakahigpit ng mga kondisyon, lalo na sa paghahatid at pagsisiguro ng kalidad. Kung hindi maayos ang trabaho, napakalaki ng parusa. Gusto kong ikaw ang mamahala. Gusto kong samahan mo ako sa pulong. Nag-isip ako sandali tapos tumango. Sige, ngumiti si Kuya Leo. Yan, bumabalik ka na sa dati. Hindi ako sumagot, pero nakakapagpainit ng puso ang sinabi niya. Hindi ko inakala na ang biyaheng yon ang magiging unang pagbabago sa karera ko. Hindi ko rin alam na habang inaayos ko ang buhay ko, gumagawa na pala ng ibang desisyon ang biyenan ko na talagang nagputol ng daan ko para makabalik pa sa kasal namin. Nang hapong yon, habang nag-aayos na ako pauwi, tumawag ulit si Anton. Nagmamadali ang boses niya. Maya, pwede ka bang umuwi ngayon din? Anong nangyari? May sinabi sa akin si Mama. Ano yon? Natahimik siya ng ilang segundo. Gusto ni Mama ibenta ang bahay. Nakatayo ako sa tabi ng bintana. Pinapaanood ang mga sasakyan sa ibaba. Di ibenta. Pero gusto niyang gamitin ang pera pambayad ng tagapag-alaga kay Cheska. Okay lang yon. Hindi Maya. Biglang humina ang boses niya.
Ibebenta raw niya ang bahay pero bago yon, kailangan daw munang tapusin ang isyu nating dalawa. Napakunot ang noo ko. Anong isyu? Sabi niya, kung hindi ka babalik, ituturing na niyang iniwan mo ang asawa mo. Natahimik ako. At gusto niyang asikasuhin ko na ang legal na paghihiwalay natin. Hindi ako nagulat katulad ng inakala ko. Pumikit lang ako at sumagot, gawin mo na. Hindi na sumagot si Anton. Pinatay ko ang tawag at hindi nanginig ang mga kamay ko. Alam kong may isang pinto na nagsara. Pero sa unahan, nakita ko sa unang pagkakataon ng isang daan na kaya kong lakaran ng hindi kailangan ng aakay. Matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Walang pag-iyak o pagpapanik sa isip ko. Kung balang araw sasabihin ng asawa ko ang legal na paghihiwalay, ang mas nakakagulat pa ay ang katahimikang unti-unting lumaganap sa puso ko. Parang isang lubid na matagal nang hinihila ng mahigpit at sa wakas ay bumigay na. Hindi naputol ng may tunog, kundi nag-iwan ng isang magaan na puwang. Iniligpit ko ang mga gamit ko sa opisina tapos umuwi sa nanay ko. Pagpasok ko pa lang sa pinto, nakita ko si Kuya Leo na kasama ni nanay. Sa mesa, may mga simpleng ulam na kaluluto lang ni nanay, pero base sa mukha nila, alam kong narinig na nila ang balita. Tumawag si Anton sa'yo, no? Hindi agad sumagot si Kuya Leo, hinila lang ang upuan para makaupo ako. Tumawag siya. Sabi niya gusto na raw ng biyenan mo na magpawalang bisa ng kasal kayo. Tumango ako. Opo. Matagal akong tiningnan ni nanay at nagtanong, sigurado ka na ba? Tiningnan ko ang mga kamay ni nanay na kumapal na kakatrabaho. Opo, sigurado na po. Bumuntong hininga si nanay pero hindi ako pinigilan. Siguro ang taong pinakamakakaintindi kung hanggang saan ang kayang tiisin ng isang babae ay hindi ang ibang tao, kundi ang nanay na paulit-ulit na nakitang patagong nagpupunas ng luha ang anak niya sa likod ng pinto. Tahimik na nakaupo si Kuya Leo sa harap ko at tinanong kung paano ko aayusin ang sitwasyon. Sabi ko, susundin ko na lang muna ang tamang proseso. Walang agawan sa bahay, walang gulo sa pamilya niya. Gusto ko lang na sa akin ang anak ko at matapos na ng malinaw. Pagkarinig niya ay tumango siya. Pero maya-maya ay itinulak ang isang folder papunta sa akin. Tungkol naman sa trabaho, gusto kong pumirma ka ng formal na kontrata. Napatingala ako. Ilang araw pa lang po akong nagtatrabaho. Alam ko, pero hindi kita kinuha dahil kapatid kita. Tiningnan ko siya, kulang ka ba talaga sa tao? Kulang ako ng taong kayang humarap sa kliyente na hindi lang iniisip na makabenta, kundi kung paano masisigurong magagawa ang kontrata pagkapirma nito. Tumawa ako. Ang higpit mo pa rin gaya ng dati. At ako naman, lagi ko pa rin iniisip na hindi ako sapat. Ang sinabi kong iyon ay nagpatahimik sa akin dahil laging nakikita ni Kuya Leo ang mga bagay na pinipilit kong itago. Dati, nang kabibigay ko pa lang sa kolehiyo, sinabi niya na magaling ang utak ko sa trabaho pero masyado kong minamaliit ang sarili ko. Hindi ko naintindihan iyon noon. Hanggang ngayon, doon ko lang napagtanto na ang matagal na pagtira sa pamilyang laging binabaliwala ang opinyon ko ang nagtulak sa aking sanayin na pagdudahan ang sarili ko. Pumirma ako sa kontrata at naghanda para sa biyahe namin papuntang Metro Manila para makipagkita sa kasosyo. Pero biglang lumitaw si Anton. Hindi siya nagpasabi. Nakatayo lang siya sa labas ng tarangkahan ni nanay, mukhang pagod na pagod. Paglabas ko, agad siyang lumapit. Gusto kong mag-usap tayo. Tungkol saan? Sinabi ko na kay mama na huwag munang ituloy ang legal na paghihiwalay. Tiningnan ko siya. Ikaw ang may ayaw, o siya? Hindi siya sumagot. Anton, kung gusto mong ipawalang bisa ang kasal natin, gawin mo. Kung hindi mo gusto, sabihin mo ng malinaw sa nanay mo. Huwag mong hayaan na ako ang maipit sa inyo. Yumuko siya at nagsabi, ayaw kitang mawala. Nang marinig ko yon, wala na akong naramdamang kilig. Lungkot na lang. Ayaw mo ba akong mawala o ayaw mong mawala ang mag-aalaga kay Cheska? Hindi ganoon yon. Kung ganon ano. Tiningnan ako ni Anton. Pula ang mga mata niya dahil sa kakulangan sa tulog. Alam kong nagkamali ako. Dahan-dahan kong tinanong. Kailan mo nalaman? Nung umalis ako. Umiling ako. Hindi. Nalaman mo lang nung nagsimula nang maging mahirap ang lahat at wala nang sumalo sa mga responsibilidad mo. Natahimik siya. Nagpatuloy ako. Walang kasalanan si Cheska. Matanda na rin ang nanay mo. Kapatid ka kaya dapat may responsibilidad ka sa kanya. Pero ang responsibilidad mo ay hindi pwedeng maging obligasyon ko. Lalo na ang paggamit sa bahay para pilitin akong magsakripisyo. Pagkarinig niya noon,
Yumuko lang si Anton at biglang nagbitiw ng salita na nagpaawa sa akin kaysa nagpagalit. Ayaw ni Cheska nang mag-aalaga sa kanya galing sa labas. Natigilan ako. Bakit? Natatakot siya na baka tuluyan na siyang hindi makalakad kaya napakagulo ng emosyon niya. Kapag hinawakan lang siya ng ibang tao, nagpapanik siya. Bumuntong hininga ako. Kailangan mong mas habaan ang pasensya sa kanya. Alam ko, at kailangan niyang makita ng espesyalista kung kailangan. Naghahanap pa ako. Tiningnan ko siya at sinabi, Anton, tutulungan kitang maghanap ng magandang sentro ng rehabilitasyon. Puwede kitang irekomenda sa mga tamang mag-aalaga, pero hindi ako uuwi sa inyo para gawin iyon. Matagal siyang nakatingin sa akin at nagtanong, talaga bang wala na akong puwang sa puso mo? Hindi ako agad nakasagot dahil ito ang pinakamahirap na tanong na ibinato niya sa akin. Ngunit sa huli, pinili ko pa ring sabihin ang totoo. Dati, sobra-sobra ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya inisip kong kaya kong tiisin ang lahat, basta nandyan ka para sa akin. Pero ginamit mo yon para isiping lagi lang akong andyan. Noong umalis ako, doon mo lang napagtanto ang lugar ko sa bahay niyo. Ako naman, napagtanto kong matagal na pala akong pagod. Umiwas siya ng tingin, pinunasan ang mga mata niya, at nagsabi, bigyan mo ako ng oras. Maari akong maging mabuting ama, kuya, at anak. Pero hindi mo ako pwedeng asahang maghintay habang nag-iisip ka kung ituturing mo pa ba akong asawa mo o hindi. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lang siya at umalis. Tiningnan ko ang likod niya na palayo na sa eskinita. Masakit. Pero hindi ko na gustong habulin siya. Makalipas ang 3 araw, papunta na kami sa Metro Manila. Inabot ng halos isang buong araw ang biyahe namin dahil kinailangan pa naming dumaan sa bodega para suriin ang mga halimbawa ng produkto. Pero sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nakaupo ako sa loob ng kotse, nakikipag-usap tungkol sa trabaho ng ilang oras na hindi inaalala kung may nagrereklamo ba sa bahay dahil ang tagal ko. Ang kausap namin ngayon ay isang malaking kumpanya ng mga tindahan ng muebles na nagpapalawak. Sobrang taas ng pamantayan nila para sa kalidad at oras ng paghahatid. Tumagal ng halos 3 oras ang pulong. Sa huli, sinabi ng kinatawan nila, kung masisiguro ni Sir Leo ang takdang oras, pwede na tayong pumirma ng pagsubok para sa unang pangkat. Tiningnan ako ni Kuya Leo. Maya, anong tingin mo? Tiningnan ko ulit ang schedule at diretsyong nagsabi. Sa tingin ko po, hindi natin dapat tanggapin ang buong bulto sa unang buwan pa lang. Kung pipirma tayo ng paunti-unti, masisiguro po natin ang kalidad at hindi tayo mahihirapan sa daloy ng pera. Tiningnan ako ng kinatawan nila ng ilang segundo tapos tumango. Mas ligtas nga ang paraan na yan. Pabalik, hindi masyadong nagsasalita si Kuya Leo pero ngumiti siya. Sabi ko na nga ba tanong ko, ang alin, na hindi mo na kailangang bumalik sa pagiging babaeng puro kusina lang ang alam. Tumingin ako sa bintana ng kotse. Nakikita ko ang mga bundok at burol sa ilalim ng papalubog na araw habang nasa malaking kalsada. Sa unang pagkakataon, nakita kong ang kinabukasan ko ay hindi na isang nakakandadong kuwarto. Ito ay isang maluwag na daan na baka mahirap lakarin. Pero kahit paano, bawat hakbang ko ay kontrolado ko na. Ang hindi ko lang alam, habang unti-unti akong nakakatayo rito, sa pamilya ng asawa ko ay may nangyayaring magpipilit kay Anton na mamili sa pagitan ng nanay niya, ng kapatid niya, at ng kasal na akala niya ay kaya niyang bawiin anumang oras. Nang gabing iyon, noong kakarating pa lang namin sa syudad, tumunog ang cellphone ko, si Anton. Sinagot ko, pero hindi agad siya nagsalita. Rinig ko lang ang mabigat na paghinga niya sa kabilang linya. Ilang segundo pa, nagsalita siya, Maya, may sinabi sa akin si Cheska. Anong sinabi niya? Matagal siyang tahimik bago sumagot. Ayaw niya nang ikaw ang mag-alaga. Nanigas ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang pahayag na parang magpapalaya sa akin ay nagpadinig ng ganitong klaseng desperasyon sa boses ni Anton, hanggang sa magpatuloy siya. Pero si Mama, ayaw pumayag. Nakatayo ako sa tabi ng daan na puno ng mga ilaw. Pakiramdam ko ay may isang malaking alon na palapit. At ngayon, alam kong hindi na lang ako ang tatangayin nito. Nakatayo ako sa ilalim ng ilaw sa harap ng tarangkahan ng nanay ko. Pinapakinggan ang mga sinasabi ni Anton. Ayaw ni Cheska na mag-alaga ka. Pero si Mama, ayaw pumayag. May halong awa at kapaitan ang naramdaman ko. Kasi kung ayaw na talaga ni Cheska na ako ang mag-alaga, mas madali na sana ang lahat. Pero naiintindihan ko na ang naiipit ngayon ay hindi lang ako, kundi isang babaeng mula sa normal na buhay, ay nahulog sa kalagayan na kailangan ng dumedepende sa iba. At ang nanay niya,
Dahil sa sobrang pagmamahal sa anak, kumakapit sa kahit anong pwedeng magpaginhawa sa buhay ni Cheska. Ang hindi lang niya naiintindihan, ang pagmamahal na ito, kung ipipilit sa iba, ay magdudulot lang ng sakit sa lahat ng sangkot. Tinanong ko si Anton, anong sinabi sa'yo ni Cheska? Natahimik siya bago sumagot. Sabi niya, hindi siya komportable na ikaw ang mag-alaga. Mula pa noon hindi kayo malapit. Kaya ayaw niyang dahil sa sakit niya, isuko mo ang trabaho mo. Umupo ako sa isang sementadong upuan sa tabi ng kalsada. Gumaan ng kaunti ang dibdib ko. Di pakinggan mo siya. Pero ayaw ni Mama. Kung ayaw niya, kailangan mong kausapin. Sinabi ko na. Anong sabi niya? Bumuntong hininga si Anton. Sabi niya kung wala ka, walang mag-aalaga kay Cheska. Pumikit ako at mahinang nagsalita. Hindi sa walang mag-aalaga, ang gusto lang ng nanay mo ay ikaw. Tahimik lang siya sa kabilang linya dahil pareho naming alam na totoo ang sinabi ko. Hindi ko sinisisi si Cheska. Sa katunayan, natuwa pa nga ako na may sapat pa siyang huwisyo na maintindihan na ang isang hipag ay hindi kailangang maging personal na alalay niya dahil lang kamag-anak niya. Sinabi ko kay Anton na bukas ay pupunta ako sa ospital, hindi para pumayag na mag-alaga, kundi para direktang kausapin si Cheska. Gusto kong marinig mismo sa kanya at hindi sa mga kwento lang ni Anton o ni Mama Rosa. Kinabukasan, nagkalahating araw ako kay Kuya Leo at dumaan muna sa bilihan ng prutas at gatas para kay Cheska. Hindi para magpabango, kundi dahil hindi ko pa rin pwedeng pabayaan ng tuluyan ng isang taong may sakit kahit na maraming beses siyang naging dahilan ng sama ng loob ko. Pagpasok ko sa kuwarto, nakasandal si Cheska sa kama. Mas payat na siya. Ang mahabang buhok ay nakatali sa likod, nakatingin sa bintana imbis na sa akin. Pagkakita sa akin ng biyenan ko, tumayo agad siya. Dumating ka rin sa wakas. Ibinaba ko ang dala kong supot. Bumisita po ako kay Cheska. Mabilis niyang sinabi, kung ganoon manatili ka na lang dito. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Hindi pa ako nakakasagot ay nagsalita na si Cheska. Mama, ayaw ko po si Ate Maya rito. Biglang tumahimik ang buong kuwarto. Tumingin si Mama Rosa sa anak. Anong sinasabi mo? Tiningnan ako ni Cheska. Mahina ang boses, pero malinaw. Ayaw kong iwan niya ang trabaho niya. Kumunot ang noo ng biyenan ko. May sakit ka na, nag-iisip ka pa para sa ibang tao. Ayaw kong dahil sa akin, mawalan siya ng trabaho. Nagalit siya. Pwede naman humanap ulit ng trabaho. Ngumiti ng malungkot si Cheska. Pero ang buhay ng isang tao ay hindi basta-basta pwedeng ibalik, Mama. Nakatayo ako sa tabi ng bintana. Parang tinusok ang puso ko nang marinig ko yon. Dahil ito ang unang pagkakataon na may isang tao mula sa pamilya ng asawa ko na nagsabi ng bagay na matagal ko nang hinihintay marinig. Tumingin si Cheska sa akin. Ate, huwag kang uuwi dahil sa akin. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kama. Hindi. Yumuko si Cheska. Pasensya na. Umiling ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad kahit na dati hindi mo ako tinatrato ng maayos. Natahimik ako ng ilang segundo. Kalimutan na natin yun. Ngayon, tutukan mo ang pagpapagaling. Tiningnan ako ni Cheska. Namumula ang mata. Takot na takot ako. Hinatak ko ng bahagya ang kumot sa binti niya. Alam kong natatakot ka, na baka hindi ka na makalakad. Hindi ko alam kung paano siya pakalmahin kaya sinabi ko ang totoo. Hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero unti-unti mong subukan, wag mo munang isiping tapos na ang buhay mo ngayon. Umiwas ng tingin si Cheska at nagpunas ng luha. Pilit kayong pinapaalis sa trabaho ni Mama, tapos pabalik-balik si Kuya Anton. Pag nakikita ko yon, nakokonsensya ako. Tiningnan ko siya, wala kang kasalanan sa aksidente mo. Pero lahat ng tao ay nagdurusa para sa'yo. Normal lang na mahirapan ang pamilya para sa isa't isa. Pero bawat isa kailangang asikasuhin ang sarili niyang parte. Hindi pwedeng ipasa lang ang lahat sa isang tao. Narinig yon ni Mama Rosa mula sa likod, at nanlamig ang boses niya. Ang galing mong magsalita. Anong balak mong gawin habang nakahiga ang anak ko rito? Lumingon ako. Tutulong po ako hanggang sa kaya ko. Hanggang sa kakayahan mo na naman. Mapait siyang tumawa. Sa huli, sarili mo pa rin ang iniisip mo. Tiningnan ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako magagalit. Pero ang pag-isip sa sarili ko ay hindi ibig sabihin na wala na akong pakialam kay Cheska. May sasabihin pa sana ang biyenan ko, pero nagsalita si Cheska. Mama, tama na. Natigilan siya. Anong sinabi mo? Ayaw kong isuko ni Ate Maya ang buhay niya at kinakampihan mo siya. Kinakampihan ko ang sarili ko. Mabagal ang salita ni Cheska.
Kung umalis siya sa trabaho para alagaan ako, paano kung hindi na ako gumaling? Aalagaan niya na lang ba ako habang buhay? Gusto mo ba mabuhay ako mula sa sakripisyo ng ibang tao? Nanatiling tahimik si Mama Rosa, ang mukha na puno ng galit ay naging mukha ng pagdurusa. Wala na akong sinabi. Naiintindihan ko na nasabi ni Cheska ang isang bagay na kailanman ay hindi inisip ni Mama Rosa. Maya-maya ay kinuha ni Mama Rosa ang bag niya at lumabas ng kwarto, pero bago siya umalis, lumingon pa rin siya sa akin. Akala mo ba nanalo ka na? Umiling ako. Wala po akong gustong talunin. Kung ganoon, ano bang gusto mo? Gusto ko lang na bawat isa sa atin magkaroon ng kanikanyang buhay. Hindi na siya sumagot at isinara ang pinto. Bumuntong hininga si Cheska habang naiwan ako sandali, pagkatapos ay naghanda na ring umalis. Bago ako lumabas, bigla siyang nagsalita. Ate Maya, bakit? Balang araw, pag nakaupo na ako mag-isa, magkape tayo ah. Nilingon ko siya at ngumiti. Sige, iyon ang unang pagkakataon na nakita kong wala ng distansya ang isang mahirap pakisamahang hipag at isang mapagtiis na asawa. Dalawa na lang kaming babae sa dalawang magkaibang panig ng krisis na parehong nagpapatuloy sa buhay. Pero paglabas ko ng ospital, nandoon si Anton sa pasilyo. Sobrang seryoso ng mukha niya. Gusto kitang kausapin. Bakit? May inabot siyang isang kumpol ng mga papeles. Nagdesisyon na si Mama na ibenta ang bahay. Tiningnan ko ang mga papeles na yun bago siya makapagsalita, pero hindi yan ang issue. Anong issue? Tiningnan niya ako ng diretso, paos ang boses. Sabi ni Mama, kung hindi ka babalik, hindi na siya kukuha ng tagapag-alaga kay Cheska. Nanigas ako. Alam kong mula sa sandaling yon, hindi na lang to basta pag-aaway ng mag-asawa. Naging desisyon na to ng buong pamilya kung paano sila mabubuhay. At kailangan kong magdesisyon kung mananatili pa ba ako sa labas o papasok ulit para tapusin kung paano nila ginagamit ang sakit ni Cheska para ikulong ang buhay ko. Tiningnan ko ang mga papeles pero hindi ko binuksan. Paano pag hindi siya kumuha? Yumuko si Anton, nakadiin ang kamay, lumalabas ang mga ugat. Sabi niya siya na mag-aalaga, pero alam kong hindi niya kaya. Matanda na siya tapos hindi kayang asikasuhin ni Cheska ang sarili niya. Ibinalik ko sa kanya ang mga papeles. Kailangan mong humanap ng ibang paraan. Naghahanap na ako. Ipagpatuloy mo. Pero wala akong pera. Tiningnan ko siya. May kakaiba akong naramdaman. Kasi ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Pag tinanong ako niyan, siguro mag-iisip na agad ako ng paraan kung paano makakapagtipid, magbebenta ng alahas, tatanggap ng dagdag na trabaho, o mag-iiwan ng trabaho para mag-alaga. Pero ngayon, kalmado kong sinabi, problema mo yan at ng pamilya nyo. Hindi makapaniwala si Anton. Kaya mo bang panoorin lang to? Sumagot ako. Hindi ko pinapanood, sadyang hindi lang ako tatayo sa pwestong pinipilit niyong tayuan ko. Hindi na siya nagsalita at tumalikod na ako. Pero bago pa ako nakakalayo, tinawag niya ako. Maya, may isa lang akong pabor. Huminto ako. Ano, pwede ba akong humiram ng pambayad ng tagapag-alaga para sa 3 buwan? Matagal ko siyang tiningnan bago ako nagsalita. Naaalala mo pa ba kung anong sinabi mo noon? Ano? Sabi mo dati, ang pera ko ay pera ng pamilya. Bakit ngayon ka humihingi ng pera sa akin na parang ibang tao ka? Hindi makapagsalita si Anton. Pwede akong magbigay pambayad para sa pagpapagamot niya, pero hindi bilang kondisyon para bumalik at maging mag-aalaga. Mabagal siyang tumango. Siguro ay ngayon niya lang naintindihan na nagbago na talaga ako. Umuwi ako kina nanay at ikinuwento ito kay Kuya Leo. Hindi siya nagalit dahil lumambot ang puso ko. Tinanong lang niya kung magkano ang ibibigay ko. Sinabi ko yung kaya ko lang. Sige, pero linawin mo na tulong yan kay Cheska. Hindi para pasanin mo ang buong pamilya. Tumawa ako, kuya, para naman akong pumipirma ng kontrata. Naging seryoso si kuya. Pagdating sa pera at pamilya, mas mabuting malinaw. Alam kong tama siya, kasi ang labo ng usapan dati, ang dahilan kung bakit marami akong nawala, mula pera hanggang oras. Tapos sa huli, ako pa ang masama pag hindi ko na kayang magsakripisyo. Kinabukasan, nagpadala ako ng pera kay Anton para pambayad sa tagapag-alaga ng maikling panahon at nagpadala ng mensahe. Tulong ko to para kay Cheska. Hindi para pilitin mo akong bumalik. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Tinutukan ko na lang ang pag-aayos ng biyahe namin ni Kuya Leo. Yun ang unang pagkakataon na pumasok ako sa bagong trabaho bilang taong bumubuo sa kinabukasan ko at hindi lang pansamantalang naghahanap buhay. Habang hinihintay kong formal nang matapos ang pagiging mag-asawa namin,
Nakipagkita kami ni Kuya Leo sa aming kasosyo. Tiningnan namin ang mga halimbawa ng kahoy at pinag-usapan ang mga kondisyon ng paghahatid. Minsan, kaming magkapatid inaabot ng halos hating gabi para lang ayusin ang plano. Pero hindi na ako kasing pagod ng dati dahil alam kong ang bawat oras na inilalaan ko ay may halaga para sa akin. Samantala, sa kabilang pamilya, padami ng padami ang problema. Yung nahanap na tagapag-alaga, umalis matapos ang 2 linggo dahil sa tindi ng trabaho. Nilipat si Cheska sa ibang pasilidad ng rehabilitasyon. Humihina ang biyenan ko, tapos pagod na pagod si Anton sa pagtakbo sa kumpanya, ospital at bahay. Isang gabi, tumawag siya. Paos ang boses. Maya, pasensya na. Sinuri ko ang mga libro at tinanong siya. Para saan? Kasi dati, akala ko normal lang na nasa bahay ka. Natahimik ako. Hindi ko alam na ganito pala kahirap mag-alaga ng may sakit. Isinara ko ang laptop. Ngayong alam mo na, pag bumalik ba ako, hindi mo na ako pipiliting umalis sa trabaho? Pag bumalik ka, ikaw pa rin ba ang mag-aalaga kay Cheska? Hindi siya sumagot. Tumawa ako ng malungkot. Nakita mo na? Nagbibigay ka pa rin ng kondisyon at hindi mo napapansin. Bumuntong hininga si Anton. Ayaw ko lang kasing mawala ang pamilya ko. Ang pamilya mo hindi lang si Cheska at ang nanay mo. Alam mo yon? Ngayon ko lang nalaman. Pagkatapos ng tawag, matagal akong naupo mag-isa at binuksan ko ulit yung lumang kwaderno kung saan ko sinulat ang naipon ko bago ako kinasal. Sumakit ang puso ko nang makita ko yung mga salita, pero mas naintindihan ko rin kung gaano ako nagbago. Hindi na ako yung babae na akala niya basta't mahal siya ng asawa niya, kaya niya nang tiisin ang lahat. May anak ako, trabaho, nanay, kuya, at may mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Higit sa lahat, alam ko na ang halaga ko. Pero nang inakala kong ayos na ang lahat, isang hapon, pinatawag ako ni Kuya Leo sa opisina niya. Nilapag niya ang kontrata at sinabi, Maya, kung mapipirmahan natin to, magbabago ng tuluyan ang kumpanya. Binasa ko. Ang inaasahang kita ay mas malaki kaysa sa nakamit na ng kumpanya. Napatingala ako. Sigurado ka ba? Halos 1 taon kong pinaghandaan, kung pumalpak. Ako ang mananagot. Tiningnan ko siya. Hindi. Pareho tayong mananagot. Ngumiti si Kuya Leo. Kaya kailangan kita. Nagsimula na agad kami magtrabaho. Pero wala pang 1 linggo, biglang humingi ang kliyente ng madaming pagbabago sa kondisyon. Kung hindi daw kami papayag, pwedeng makansela ang kontrata. Hindi makatulog si Kuya ng ilang gabi. Tapos ako, kailangan kong suriin lahat ng mga pamimilian, tinatawagan ng mga tauhan para babaan ang mga gastusin nang hindi nasisira ang kalidad. Sa huli, inabot na kami ng hating gabi para makahanap ng posibleng solusyon. Tiningnan ako ni Kuya Leo. Pag nakuha natin to, may pabuya ka sa akin. Tumawa ako. Hindi na kailangan. Hindi ko pa nga sinasabi. Gusto ko bilhin mo yung gusto mo. Natahimik ako at naisip ko bigla ang nanay ko. Yung maliit niyang bahay. Ang mga taon na hindi siya naging komportable kasi natatakot siyang makaabala sa amin. Pumasok sa isip ko yung ideya na hindi ko kailanman naisip dati. Kung magtatagumpay ako dito, gusto kong mabilhan si nanay ng mas maayos na bahay. Hindi para patunayan sa biyenan ko na may pera ako o para maghiganti, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, gusto kong mabigyan ang nanay kong laging inuuna ang anak niya ng lugar kung saan siya pwedeng tumira. Kasabay nun, sa kabilang pamilya, may iba na namang plano ang biyenan ko. Tinawag niya si Anton sa kawarto. Kung ayaw bumalik ni Maya, kailangan mong ipaintindi sa kanya. Kung mawala tong bahay, wala siyang pupuntahan. Tahimik lang si Anton. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo, pag naghiwalay kayo ng tuluyan, wala siyang bahay, walang pera. Tingnan natin kung makikipaghiwalay pa yan. Pero hindi alam ng biyenan ko na yung manugang niyang akala niya ay takot mawalan ng bahay ay nag-uumpisa ng mabuhay na hindi na iyon kailangan. At hindi niya rin alam na sa maikling panahon, makikita niya ang taong pinakaminaliit niya, ang taong umalis sa poder niya, pero nabubuhay ng mas maayos kaysa dati. Pagsapit ng 3 buwan mula nang umalis ako sa bahay na yon, umayos na ang takbo ng trabaho ko. Tuwing umaga nasa pabrika ako kasama si Kuya Leo para tingnan ang takdang oras. Sa hapon kapulong ko ang mga kliyente. Sa gabi, inaalagaan ko ang anak ko. Mahirap nung una, pero nakita kong hindi nawala ang galing ko. Matagal lang akong nasa pamilya na ang tingin sa pag-aasawa
ay kailangang laging nauuna ang asawa kaysa sa pangarap ng babae. Kay Anton naman, minsan na lang siya tumawag pero lagi itong may problemang mahirap solusyonan. Ayaw ni Cheska magrehabilitasyon. Masakit ang likod ng nanay niya at hindi na kaya suportahan si Cheska. Tapos ang tagapag-alaga umalis kasi masyadong mahirap pakisamahan si Cheska. Tumutulong pa rin ako sa kaya ko pero hindi ako umuuwi. Dahil alam kong sa oras na tumuntong ako doon, maghahanap ulit sila ng dahilan para hindi na ako makaalis. Isang hapon, katatapos lang ng pulong ko nang tumawag si Anton. Dire-diretso siya. Maya, pwede ba tayong mag-usap? Anong meron? Gusto ko sanang ilabas ang bata kumain. Pumayag ako. Ayaw ko naman na mawalan ng pagmamahal ang bata sa tatay niya porket tapos na ang relasyon namin. Dinala ko ang anak ko sa isang restaurant para sa pamilya malapit sa parke. Nauna na si Anton, nakahain na ang paborito ng bata. Naisip ko tuloy nung mga panahong bago pa lang kami ni Anton, yung kaya niyang magmaneho ng 1 oras para lang ibili ako ng mainit na ensaymada dahil naghanap ako noon. Hihintayin niya akong matapos sa trabaho. Payong sa ilalim ng ulan. Sabi niya noon, basta pumayag ako, gagawin niya ang lahat para maging maganda ang buhay ko. Hindi na wala ang alaala. Natabunan lang ng sobrang daming nangyari paglipas ng panahon. Tinitingnan niya lang kumain ang anak ko. Kumusta ka? Okay lang. Kumusta trabaho? Ayos lang din. Balita ko may pipirmahang malaking kontrata ang pabrika ng kuya mo ah. Tiningnan ko siya. Kanino mo nalaman? Sinabi sa akin ng kuya mo nung nakausap ko minsan sa isang kaibigan. Hindi ko na siya tinanong. Pinunasan ko na lang ang bibig ng anak ko, pero alerto na ang utak ko kasi ayaw ko nang idamay sa usapan ang pamilya nila pagdating sa pera. Natahimik siya bago magsalita. Gusto ko lang malaman mo, hindi sinasadya ni mama na pahirapan ka. Ngumiti ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Natatakot lang siya na baka walang mag-alaga kay Cheska. Naiintindihan ko. Bakit di mo kami tulungan ng kaunti pa? Tiningnan ko siya, Anton. Tumulong na ko. Alam ko. Pero hanggang kailan mo kami tutulungan? Hindi siya nakasagot. Sabi ko, kung kailangan ni Cheska ng mag-aalaga hanggang 10 taon, kailangan ko bang itapon ang 10 taon ko? Yumuko si Anton. Hindi ko alam. Yan ang problema. Tiningnan niya ako. Pinipilit ko naman. Alam ko. Pwede mo ba akong hintayin? Hindi ako agad sumagot. Parang gusto pa niya akong bumalik, kaysa mag-alok lang. Pero alam ko, pag bumalik ako, nandyan pa rin ang mga dating problema. Magkaiba lang. Sabi ko, asikasuhin mo muna ang sarili mo. Paano tayo? Mamaya na yon. Pagkatapos namin kumain, inuwi ko na ang bata. Tahimik lang ako pero nung gabi ring yun pinatawag ako ni Kuya Leo sa opisina kasi may balita mula sa kliyente. Tanggap na ang malaking kontrata pero may kaunting pagbabago. Kapag naging maayos ang lahat, magkakaroon ang kumpanya ng pondo para sa pagpapalawak. Sabi ni Kuya Leo, gusto kong ikaw na ang mamahala sa proyektong to. Nabigla ako. Ako? Oo. Oo. Hindi ka ba takot? Mas takot ka atang hindi ko tanggapin. Hawak ko ang folder. Nakakakaba at masaya kasi hindi lang ito kontrata, kundi pagkakataon na magkaroon ng pwesto sa negosyo niya, hindi lang bilang kapatid na kailangan ng tulong. Inabot ako ng 2 ng umaga para tapusin ang plano ng negosyo. Kinabukasan pulong din kasama ang buong grupo. Sa sobrang abala ko, nakalimutan ko ang pamilya. Hanggang sa biglang sumulpot ang biyenan ko sa tapat ng opisina. Nakita ko na lang siyang nakatayo, hawak ang bag na tela. Mas payat na siya, pero yung mata niya, nakilala ko pa rin na yun yung taong pinalayas ako sa bahay. Anong kailangan niyo rito, Mama? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napatingin siya sa card ng pagkakakilanlan na suot ko. Gusto kong makipag-usap. Dinala ko siya sa tanggapang silid. Tumingin siya sa paligid. Dito ka nagtatrabaho? Opo. Totoo ba? Opo. Akala ko umalis ka na. Hindi ko sinagot. Natahimik siya. Sabi ni Anton hindi ka babalik. Opo. Nanghihina na si Cheska kailan lang. Ipinagtimpla ko siya ng tubig. Balita ko nagbago-bago pa kayo ng mag-aalaga. Sabi rin sa akin ni Anton. Tiningnan ako ng biyenan ko. Mahina ang boses. Gusto kong bumalik ka na. Binaba ko ang baso ng tubig. Hindi po pwede. Galit ka pa ba sa akin? Hindi po. Bakit ayaw mong bumalik? Tiningnan ko siya. Ayoko na pong bumalik sa dating buhay ko. Yumuko siya. Matagal bago magsalita. Alam kong mabigat ang sinabi ko noon. Opo, mahal niyo lang si Cheska. Naiintindihan ko. Ate niya ako. Mahal ko rin siya. Umuwi ka na. Umiling ako. Bibisita po ako kay Cheska.
pero hindi po ako babalik para maging tagapag-alaga niya. Bigla siyang nagtanong, kung ililipat ko sa pangalan mo yung bahay? Natigilan ako. Ano po, ibibigay ko sa'yo yung bahay. Tiningnan ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang alok na noon ay pwedeng magpabago ng isip ko ay wala na ngayong bigat, kapalit ng pag-aalaga ko kay Cheska. Hindi siya nakasagot. Ngumiti lang ako ng mapait. Kita niyo po mama, kahit ngayong gusto niyo akong panatilihin, nag-iisip pa rin kayo ng kondisyon. Yumuko siya. Hindi ko na siya masisi. Naaawa na lang ako sa parehong panig. Isang inang takot na mawalan ng anak. At isang manugang na sobrang pagod na sa kakaharap sa pagpapatunay na miyembro din siya ng pamilya. Tumayo na si Mama Rosa, at bago siya umalis, bigla niyang sinabi, "Alam mo ba, may sinabi si Cheska sa akin kahapon." Tinanong ko, "Ano po iyon?" Sabi niya, kung dahil sa kanya ay tuluyang mawalan ng asawa si Anton, hindi niya papatawarin ang sarili niya habang buhay. Nakatayo lang ako. Patuloy niyang sinabi, "Kailanman hindi ko inisip na ganun pala ang mararamdaman ng batang iyon." Tiningnan ko siya. Siguro naiintindihan na ni Cheska ang bagay na hindi pa naiintindihan ng lahat noon. Anong bagay? Na ang may sakit ay kailangang alagaan, ngunit ang taong nag-aalaga ay tao rin. Wala na siyang sinabi. Bitbit niya ang bag palabas, pero pagdating niya sa pinto ay matagal siyang lumingon bago tuluyang umalis. Akala ko doon na matatapos ang lahat, ngunit kinagabihan, pagka-uwi ko pa lang, tinawag na ako ni Kuya Leo sa sala. Kakaiba ang seryosong mukha niya. "Anong problema, kuya?" Inilapag niya ang cellphone sa mesa. Tumawag ang kliyente. "May problema ba sa kontrata?" "Wala." Tiningnan niya ako. "Si Anton." Natigilan ako. "Bakit tumawag si Anton sa'yo?" Natahimik si Kuya Leo ng ilang segundo bago nagsalita. Gusto raw siyang makipagkita sa akin, pero hindi para pag-usapan ang pamilya. Naramdaman ko ang kaba. Para saan? Mabagal siyang sumagot. Gusto niyang mangutang sa akin. Nanigas ako. Kasi naiintindihan ko na umabot na si Anton sa puntong hindi niya kailanman inisip na aabutin niya dati. At ang nakakatakot, pakiramdam ko ang uutangin niya ay hindi lang basta para pambayad sa tagapag-alaga kay Cheska, kundi manghihila to ng isang bagay na tuluyang magpapabago ng pananaw ko sa kasal namin. Tiningnan ko si Kuya Leo. Pumasok sa isip ko ang Anton noong mga unang taon ng kasal namin. Ang lalaking nagsabing, kung kailanganin ko siya, siya ang unang tatayo para sa akin. At ngayon, andito siya't nanghihiram ng pera sa kapatid ko. Hindi ako nakaramdam ng galak na sa wakas ay bumigay na siya. Naramdaman ko lang ang isang matinding bigat sa dibdib. Dahil ang pera ay kailanman hindi nakakapagresolba ng mga bitak sa isang mag-asawa. Kung nakasanayan na ng isa na isakripisyo ng isa ang lahat, kahit gaano karaming pera ang ibigay, andoon pa rin ang problema. Tinanong ko si Kuya Leo, magkano raw ang uutangin niya? Kalahating milyon. Nanigas ako. Kalahating milyon? Oo. Anong balak niya sa ganun kalaking halaga? Sumandal si Kuya Leo sa upuan. Gusto raw niyang kumuha ng pangmatagalang tagapag-alaga para kay Cheska at mabayaran yung iba pang gastos sa pisikal na rehabilitasyon. Yumuko ako, walang malay na napahawak sa dulo ng damit ko. Papahiramin mo ba siya? Ikaw muna ang tinatanong ko. Napatingala ako. Hindi mo kailangang magtanong sa akin. Kailangan. Bakit? Dahil asawa mo pa rin siya. Kahit na nakahiwalay na kayo. Natahimik ako tapos sinabi, "Wag mo siyang pahiramin." Tiningnan ako ni Kuya Leo. "Sigurado ka? Hindi ba dahil sa galit?" Tinitigan ko siya ng matagal. Kung kailangan niya ng pera para pampagamot kay Cheska, pwede akong magbigay galing sa sarili kong bulsa. Pero kalahating milyon, hindi maliit na halaga yon. At ang mas importante, gusto niyang gamitin yung pera para ipagpatuloy ang isang paraan ng buhay na hindi niya gustong baguhin. Tumango si Kuya Leo, pero bago siya makapagsalita, tumunog ang cellphone niya, si Anton. Sinagot ni Kuya Leo, tapos inilakas ang tinig. Mahina ang boses ni Anton. "Kuya Leo, alam kong nakakahiya to pero kailangan ko po talaga." Nagtanong si Kuya Leo, "Sabihin mo kung saan mo gagamitin ang pera." "Gusto ko pong mag-hire ng pangmatagalang tagapag-alaga kay Cheska kasi hindi na po kaya ni Mama. Pautang ang hinihingi mo." "Paano mo babayaran?" Natahimik si Anton ng ilang segundo. "Huhulugan ko po." "Gaano katagal?" "Hindi ko pa po sigurado." Hindi nagsalita si Kuya Leo. Nagpatuloy si Anton. "Alam niyo naman po ang sitwasyon namin." Kalmadong sumagot si Kuya Leo.
Alam ko, ayaw mong si Maya na naman ang piliting bumalik para mag-alaga kay Cheska. Nang marinig ko yon, natigilan ako. Sabi ni Anton. Alam kong sobrang unfair sa kanya yon. Tumingin sa akin si Kuya Leo, pero hindi nagsalita. Bumuntong hininga si Anton, pero hindi ko po alam anong gagawin ko. Nagtanong si Kuya Leo, natanong mo na ba kay Maya? Opo, anong sabi niya? Hindi siya pumayag. E di irespeto mo ang desisyon niya. Natahimik si Anton. Kuya Leo, nakikiusap ako. Anton, hindi ako bangko. Kalmado pero malamig na ang boses ni Kuya Leo. Kung talagang kailangan mo ng pera para sa kapatid mo, gawan mo ng malinaw na plano. Magkano ang kinikita? Magkano ang ginagastos? Paano babayaran? Kung gusto mo lang umutang para ipagpatuloy ang kasalukuyan ninyong sitwasyon, hindi kita papahiramin. Hindi sumagot si Anton. Ibinaba ni Kuya Leo ang cellphone. Tahimik akong nakaupo at sinabing, sana di mo na siya pinahirapan pa. Tiningnan ako ni Kuya Leo. Hindi ko siya pinahirapan. Gusto ko lang na mas malinaw sa'yo. Naiintindihan ko na ang kalahating milyon ay pwedeng sumalba sa isang pamilya, pero pwede rin itong maging tali sa kanila sa maraming taon, lalo na't wala siyang malinaw na plano. Ayaw kong makarating si Anton sa puntong dahil sa kawalan ng pera. Sa akin niya ibubunton ang galit niya, at lalong ayaw kong madamay si kuya sa problema ng pamilya ng asawa ko, pero hindi pa natatapos doon. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Isang nurse ang kumausap sa akin, tinatanong kung kamag-anak ba ako. Sabi ko, hipag, sabi niya. Puwede po ba kayong pumunta saglit dito? Wala naman pong seryosong nangyari pero nagtatalo po ang pamilya tungkol sa paglilipat ng pasyente sa ibang sentro ng rehabilitasyon. Nagulat ako. Sila na po dapat ang nagdedesisyon doon. Opo, pero ayaw po ng pasyente. Tinanong ko, ayaw ni Cheska? Opo, gusto niya raw pong manatili dito. Dumating ako sa ospital ng hapong iyon. Pagkakita sa akin ni Cheska, sabi niya, upo ka ate. Naupo ako. Anong problema? Tumingin si Cheska sa labas ng bintana. Gusto ni mama na ilipat na ako pauwi sa probinsya. Umuwi ng probinsya para saan? Mas maluwag daw doon tapos may kakilala raw siyang mag-aalaga, pero ayoko. Natahimik ako. Sinabi ni Cheska, alam kong gusto lang ni mama na makatipid. Pero natatakot ka. Tiningnan ko siya. Saan ka natatakot? Natatakot ako na pag umuwi ako roon, iisipin ng lahat na wala na talaga akong silbi. Wala akong masabi. Hinawakan ko ang dulo ng kama niya. Biglang nagtanong si Cheska, galit ka ba sa akin? Nagulat ako. Bakit mo natanong yan? Kasi noon, alam kong di mo ako gusto. Ngumiti ako. Naiinis ako sa'yo minsan pero kailanman hindi ako nagalit ng sobra. Yumuko si Cheska. Pasensya na. Hindi mo na kailangan mag-sorry sa aksidente. Hindi sa aksidente. Tumingin siya sa akin. Noon, natahimik ako. Kala ko kasi dahil asawa ka ni Kuya Anton, dapat ikaw na ang mag-aalaga sa lahat. Kaya pag humihindi ka, ang tingin ko makasarili ka. Bumuntong hininga ako. Nakalipas na yon, pero naintindihan mo na ba? Ano? Na ang pagtulong sa isang tao ay dahil sa pag-ibig, hindi dahil pinanganak siyang utusan mo. Tiningnan ko si Cheska. Nang marinig ko ang sarili kong mga salita, parang bumalik sa isip ko ang unang araw kong tumuntong sa bahay nila. Pinilit kong maging mabuting manugang para masiyahan ang biyenan ko, isang asawa para panatag si Anton, pero habang nagpapakatatag ako, unti-unti akong tinutulak sa mga bagay na di ko naman kailanman ginusto. Tinanong ako ni Cheska, talaga bang maghihiwalay na kayo ng formal? Tumango ako. Siguro. Alam na ba ni Kuya Anton? Alam niya. Matagal siyang tahimik tapos nagsalita. Pasensya na ate, kung di lang ako na aksidente, pinutol ko agad siya. Hindi, tumingin siya sa akin. Huwag mong isipin yan. May problema na ang pagsasama namin bago ka pa man na aksidente. Hindi na siya nagsalita. Nanatili pa ako ng ilang sandali bago umalis ng ospital. Pero pababa ko ng bulwagan, nakita ko si Anton na nakatayo sa pinto. Makikita ang matinding pagod sa mga mata niya. Galing ka ba kay Cheska? Oo. Anong sinabi niya? Wala naman. Lumapit siya. Maya, alam kong wala na akong karapatan sa'yo. Tiningnan ko siya. Ano pa bang gusto mong sabihin? Sana, huwag kang magdesisyong ipawalang bisa agad ang kasal natin. Natahimik ako. Para saan ang oras? Para ayusin ang lahat? Umiling ako. Anton, marami ka ng oras noon. Alam ko, at ginamit ko yung oras na yon para pilitin kang magsakripisyo. Nagkamali ako.
Ayoko nang marinig ang paghingi mo ng tawad. Tiningnan niya ako, namumula ang mga mata. Ano bang gusto mo? Gusto ko maging lalaki ka tulad ng sinabi mo noon. Natigilan siya. Hindi para balikan mo ko, kundi para magkaroon si Cheska ng kuya na maaasahan. Isang ama na responsable sa anak niya, at sa nanay mo na alam mong kailangan ka. Nakatayo lang si Anton. Tumalikod ako. Bago ako tuluyang nakalabas ng pinto, tinawag niya ako. Maya. Lumingon ako. Napakaliit ng boses niya. Gagawin ko. Hindi ako sumagot at tuluyan nang naglakad palabas. Pero sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko na ang legal na paghihiwalay ay hindi kailangang magtapos sa awayan kung matututo lang kaming umamin sa mga kasalanan namin. At hindi ko alam na makalipas ang ilang araw, may isang hindi inaasahang pangyayari sa trabaho ko na magpapabago sa buhay ko. At mapapahanga maging si Kuya Leo. Habang ang pamilya ng asawa ko na inakalang wala akong mapapala kapag umalis ako, ay ngayon makikita na ako ay nagsisikap na bumuo ng sarili kong buhay. Pumirma kami ng kontrata kasama ang kasosyo mula Metro Manila. Paghawak ko sa kontrata, wala akong naramdamang pagmamayabang na parang nanalo sa isang malaking laban, kundi pakiramdam ng ginhawa tulad ng isang taong nakaakyat na sa tuktok pagkatapos ng mahabang biyahe na inakala niyang hindi niya makakaya. Kakaiba si Kuya Leo. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Pinakain niya ang lahat sa pabrika ng simpleng pagkain. Walang inuman, puro sariwa at maiinit na pagkain sa isang mahabang mesa. Pero para sa akin, yun na yata ang pinakamasayang gabi ko simula nung umalis ako sa bahay nila. Unang pagkakataon na tinawag ako ng mga tao gamit ang titulo ko at hindi bilang kapatid ni Sir Leo. At dahil doon, nalaman ko na kaya ko na talagang tumayo sa sariling mga paa. Nang makauwi ang lahat, nag-abot ng sobre si Kuya Leo sa akin. Akala ko dokumento kaya kinuha ko tapos tinanong, "Ano to, kuya?" Tumawa siya. "Pabuya." Mabilis akong umiling. Natanggap ko na suweldo ko. "Itabi mo na lang yan pandagdag pondo sa negosyo." Tiningnan niya ako. "Huwag ka nang mag-alala sa iba. Pinaghirapan mo yan." Wala na akong nasabi at tinago ko ang sobre sa bag ko. Pero pauwi, naisip ko ang nanay ko, ang luma niyang bahay. Kaya napagdesisyonan ko kinabukasan na dalhin siya sa isang kondominium na malapit lang sa trabaho ko. Hindi naman sobrang yaman pero may elevator, maliwanag, at ang pinakaimportante, malapit para mabisita ko siya agad kapag kailangan niya ako. Hindi ko sinabi kay Anton ang bagay na ito kasi ayaw ko nang ipaalam kung magkano na ang pera ko at lalong ayaw kong maging issue na naman ito para pag-usapan nila kung paano ako itrato. Pero hindi na rin kailangang sabihin, may ibang taong naghahanap ng paraan para malaman. Wala pang isang linggo, tumawag si Mama Rosa. Ibang-iba ang tono niya ngayon. "Maya, narinig kong gumaganda raw trabaho mo. Sino pong nagsabi?" Umiwas siya sa tanong. Nagtatanong lang. "Ayos naman po. Kumikita pa rin." Tumawa ako ng mahina. "Nagtatrabaho lang po ako, na parang dati, Mama." Natahimik siya at biglang sinabi. "Nahihirapan si Anton. Alam ko po. Gastos sa gamot. Pagpapagaling ni Cheska. Nagbigay na po ako, pero baka kulang pa. Ano pong gusto niyong gawin ko?" Matagal siyang di nakasagot tapos sabi niya, "Kung pwede sana. Magbigay ka pa ng kaunti." Tumingin ako sa labas ng bintana. Umuulan. Ang mga patak ay unti-unting dumudulas sa bintana. Naalala ko tuloy yung mga pagkakataon dati na nagbibigay ako ng pera na hindi ko inililista. Dahil iniisip ko, pag pamilya na ang usapan, huwag mo nang kwentahin. Pero dahil sa hindi pagkukwenta kaya naging magulo na kung sino ang nagsakripisyo sa sino at kung sino ang may utang na loob. Sabi ko, pwede po akong tumulong ulit kay Cheska isang beses. Pero hindi ko kayang akuin ang lahat. Buntong hininga ni Mama Rosa. "Nagbibilang ka na naman." Kalmado ko siyang sinagot. "Hindi po. Nagtatakda na po ako ng hangganan ko." Binaba na niya ang linya at nanatili akong nakaupo. Bakit parang kahit nakaalis na ko sa kanila, di ko pa ring matakasan ang mga inaasahan nila. Makalipas ang ilang araw, dinala ko na si nanay para tingnan yung kondominium. Pagpasok niya pa lang, paulit-ulit niyang sinasabing ang ganda pero nagtaka ring, "Saan ka kumuha ng pambili?" Ngumiti ako. "Pera ko po mula sa trabaho." Mabilis siyang umiling. "Huwag mong ubusin pera mo sa akin. May anak ka pa." Hawak ko kamay niya. "Dati naman pinag-aral niyo ko at hindi kayo nagbilang." Natahimik si nanay at namula ang mata. Umiwas ako ng tingin para hindi niya makitang umiiyak ako.
Yung tirahan hindi naman ganun kamahal. Ginamit ko ipon at pabuya ko. Yung natira inutang ko kay Kuya Leo ng walang interes para unti-unti kong bayaran. Ayaw kong libre lahat kasi gusto kong makamit ang lahat ng sa akin sa sarili kong pagsisikap. Sakto nung pipirma na ako ng kontrata para sa tirahan, lumitaw si Anton sa kumpanya. Ngayon di na siya mag-isa, kasama na niya ang nanay niya. Nakatayo silang dalawa sa labas ng tarangkahan na nakakagulat at medyo nakakairita. Lumabas ako. Anong ginagawa niyo rito? Tiningnan ako mula ulo hanggang paa ni Mama Rosa at sinabi, gusto kong makipag-usap, pinapasok ko sila. Pero nakita ko agad na lumapit din si Kuya Leo at sumama sa amin. Tumahimik si Kuya. Ang presensya niya ang nagparamdam sa akin na hindi ako mag-isa. Inilapag ng biyenan ko ang ilang papel sa lamesa. Gusto kong bumalik ka na. Para saan po ulit? Tinulak niya yung papel papalapit sa akin. Titulo ng bahay. Ililipat niya daw sa pangalan naming dalawa ni Anton. Napatingala ako, pero di ko hinawakan. Para saan po? Napakagatlabi siya. Hindi kapalit ng kahit ano. Tiningnan ko siya ng matagal. Kung ganon, bakit niyo sinabing ibebenta ang bahay? Yumuko siya. Nagalit ako noon. At ngayon po, gusto niyong panatilihin ang pamilya? Lumingon ako kay Anton. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng kaunting pag-asa, pero ako, wala akong naramdaman. Kasi ang bahay na pinanakot nila sa akin para umalis, ngayon wala ng puwersa para pigilan ako. Sabi ko, salamat po mama, pero hindi ko natatanggapin. Nagulat ang biyenan ko. Ayaw mo ba sa bahay na to? Hindi sa hindi po. Ayaw ko nang ibenta ang kasal ko para sa isang bahay. Agad sumagot si Anton. Hindi ko iniisip yan. Tiningnan ko siya. Pero yung nanay mo ginagamit ang bahay para pilitin akong bumalik. Natahimik si Anton. Biglang napaiyak ang biyenan ko. Gustong-gusto mo bang hiwalayan si Anton? Sabi ko. Gusto ko nang matapos ang kasal kung saan sa tuwing gusto kong lumaban para pakinggan, kailangan ko laging patunayan ang halaga ko. Lumingon siya kay Anton. Wala ka bang sasabihin? Yumuko si Anton tapos sinabi, Mama, tama na. Sa unang pagkakataon, hindi na kinampihan ni Anton ang nanay niya para pilitin ako. Tiningnan niya ako. Hindi na kita pipilitin. Natahimik ako. Ako nang bahala kay Cheska. Tumango ako. Sana gawin mo yan. Lumingon si Anton sa nanay niya. Mama, kailangan niyo na siyang hayaang mamuhay ng sarili niya. Umiyak ang biyenan ko. Pero di na ako masaya dahil nakikita ko ang nanay na matanda na, ang hipag na may sakit, at si Anton na pagod na pagod. Wala naman talagang panalo dito. May mga leksyong kailangang matutunan. Tumayo ako at sinabing tutulong ako sa kaya ko. Tapos inihatid ko na sila sa pinto. Huli si Anton, pero bago lumabas, lumingon siya. Maya, kung mapapatawad mo man ako sa huli. Oo, mapapatawad kita. Pero yung bumalik, iba na yon. Tumango siya. Pulang-pula ang mga mata niya bago umalis. Tinitingnan ko ang palayo niyang bulto. Wala nang inis sa puso ko, kundi panghihinayang na lang. Sa mga taong sana inayos namin ang pag-uusap para di ganito ang kinalabasan. Pero hindi ko pa nakakaya makausad ng tuluyan, tumawag na si Kuya Leo. Maya, pumasok ka rito. Nagtatawag na yung kasosyo. Anong problema? Gusto nilang triplihin yung ipinagagawa, pero ang kondisyon, kailangang mas mabilis ng ilang buwan. Natigilan ako, kasi malaki ang pagkakataon pero kung magkakamali lang ng isang hakbang, babagsak ang lahat ng pinaghirapan namin. Sa unang pagkakataon matapos umalis sa asawa ko, napagtanto ko na may hawak akong isang desisyon na kung tama ang piliin ko, di na ko ang babaeng pinalayas sa bahay. Kung mali, mawawala ang lahat. Tiningnan ko si Kuya Leo. Pumasok sa utak ko ang mga numero. Tayo po ba talaga ang tatanggap nito? O papayag tayo ng walang takot? Tumawa ako. Naisip mo pa na matakot? Natatakot ako hindi sa akin, kundi sa madadamay ka. Kinuha ko yung folder, kuya. Nagtiwala ako sa'yo noon. Ngayon tutulungan na kita kaya tutuloy tayo, hindi yung sasabak ng walang plano. Halos madaling araw na kami nakauwi. Tinignan ng maayos ang gastos at materyales. Tapos, nagdesisyon kaming mangupahan na lang kaysa magpagawa para walang panganib. Kinabukasan, naging tagapamahala ako. Hindi na dahil kapatid ako kundi may abilidad talaga ako. At naramdaman ko ang halaga ng pagkatao ko. Ang mga sumunod na buwan, abala sa trabaho tapos inaalagaan ang anak at sinanay sa bahay. Minsan nakakatulog na ko kahit di sinasadya sa sobrang pagod, pero ang pagod na iyon ay pagbuo ng pangarap at sariling kinabukasan. Habang sa kabilang bahay, nahihirapan pa rin si Anton.
Dahil si Cheska kailangang magpapagaling na pero masakit at gusto na daw bumigay. Tinawagan ako ni Anton para humingi ng payo. Maya, anong pwede kong sabihin? Sabihin mo kahit anong mangyari nandoon kayo para sa kanya. Sabi mo sa akin dati yan ah. Kailan? Nung nagbubuntis ka, na ang pamilya di para magsakripisyo kundi nandoon at sumasalo. Natigilan ako dahil di ko akalain na tandaan niya. Siguro hindi niya lang naisa puso nung mga panahong yon. Isang linggo ang nakalipas, tumawag si Cheska. Ate Maya, nakakaupo na ko mag-isa. Totoo ba? Opo, sabi ng doktor malaking tulong yon. Wala bang masakit? Meron pero kaya. Masaya ako para sa kanya. At bago natapos ang usapan, tinanong niya kung gusto kong makipagbalikan. Tumingin ako sa labas. Hindi na siguro. Gusto kong hindi ka bumalik hindi dahil di ka na naawa sa akin. Kundi naintindihan mo na kapag awa ang umiral at pagbalik, mas masakit ang mangyayari. Minsan kahit mali ang panimula, pag natuto tayo makikita natin na ang pinakakailangan ay respetuhin ang sarili. Nang magawa namin ang proyekto, malaki ang naging benta. Kinabukasan, lumapit ako sa bangko kasama si Kuya Leo para masiguro ang kuwenta at maihiwalay yung panganib mula sa kumpanya, kaya naging okay lahat. Tinawagan ako ni Anton. Maya, nagpasan ako ng pagpapawalang bisa natin. Alam na ni Mama? Opo, naiyak pero hindi pumigil. Tapos sinabi rin niya, nakakatayo na si Cheska ng ilang segundo. Talaga? Opo, at gusto ko lang sana magpasalamat dahil di mo kami pinabayaan. Hindi niya kasalanan. Sagot ko. Isang taon ang nakalipas. Umayos ang pamilya namin at tuluyan nang naging hiwalay ang landas naming mag-asawa, pero hindi naging magkaaway. Dumalaw kami minsan para sa bata. Walang galit, naiintindihan na. Si Mama Rosa natutunan na ang bahay ay hindi lang puro pader, kundi pagmamahal na walang ipinipilit na obligasyon. Ang mahalaga minsan yung matutong lumaya ng hindi kinamumuhian ng tao para maging malaya ring tuluyan ang sarili. Minsan ang kailangan mo lang ay maniwala na sapat ka.